Bago tayo magsimula, may tanong ako sa'yo. Ilang beses ka nang hindi nakatulog? Kaka-replay sa isip mo ng mga bagay na sana sinabi mo. Yung mga salitang pinigilan mo, yung mga sagot na nilunok mo, yung mga pagkakataong hinayaan mong mali ang tingin nila sa'yo. At hanggang ngayon, dala mo pa rin kung ikaw yon. Then this video is for you dahil ngayon, hindi lang natin pag-uusapan kung bakit ka nanahimik. Tuturuan din kitang gamitin ang katahimikan bilang sandata. Kaya kung handa ka nang kontrolin ang sarili mo at hindi na magpakontrol sa ibang tao, hit subscribe. At samahan mo ako hanggang dulo. Dahil sa video na to, may matutunan kang isang bagay na hindi na nila kayang gamitin laban sa'yo. May mga pagkakataon sa buhay mo na gusto mong magsalita, gusto mong ipagtanggol ang sarili mo. Gusto mong ipaliwanag kung bakit ka nasaktan, kung bakit ka umalis, kung bakit ka nagbago, pero hindi mo ginawa at hanggang ngayon, iniisip mo pa rin, dapat ba nagsalita ako? Pero ito ang tanong na mas mahalaga. Ano kaya ang nangyari? Dahil pinili mong manahimik, hindi lahat ng katahimikan ay kahinaan. Minsan, ito ang pinakadelikadong anyo ng lakas. Dahil ang taong hindi na nagpapaliwanag ay isang taong hindi na naghahanap ng approval. At yan, ang kinakatakutan ng mundo. Stoic Wisdom number 1. Ang katotohanan na ayaw mong marinig lumaki tayo sa paniniwala na kailangan nating ipaliwanag ang sarili natin. Kapag may nagtanong, sumagot ka. Kapag may nagduda, patunayan mo. Kapag may nanghusga, depensahan mo ang sarili mo. Para bang obligasyon mong linisin ang pangalan mo, para lang tanggapin ka. Pero napansin mo ba, habang mas pinapaliwanag mo ang sarili mo, mas lalo kang hindi naiintindihan. Habang mas dinadagdagan mo ang detalye, mas lalo nilang hinahanap ang mali. Parang habang pinipilit mong ipakita ang katotohanan mo, mas lalo ka nilang binabaluktot. At ang mas masakit, hindi dahil mali ka, kundi dahil hindi nila gustong tama ka, dahil kapag tama ka, nasisira ang version nila ng realidad at mas pipiliin nilang protektahan ang ego nila. Kesa tanggapin ang katotohanan mo, isipin mo to, ilang beses ka nang nag-explain ng maayos. Pero binalik lang sa'yo ang salita mo? Ilang beses ka nang naging kalmado, pero tinawag ka pa ring defensive? Ilang beses mong sinubukang ayusin, pero lalo lang lumala? Hindi aksidente yon, pattern yon. At ang pattern na yon, hindi tungkol sa kung paano ka magsalita. Tungkol yon sa kung sino ang kausap mo. Dahil ito ang isang bagay na bihirang sabihin sa'yo, may mga taong hindi nakikinig para maintindihan ka. Nakikinig sila para makahanap ng butas, para may maibato ulit sa'yo, para may maipanghawak laban sa'yo. At habang patuloy kang nagpapaliwanag, lalo ka nilang binibigyan ng bala unti-unti. Hindi mo napapansin. Ikaw na mismo ang nagiging dahilan kung bakit ka nasasaktan. At dito pumapasok ang isang brutal na katotohanan. Hindi lahat ng tao ay gustong maintindihan ka. Ang iba, gusto ka lang kontrolin. Gusto nilang ikaw ang mag-adjust. Ikaw ang mag-explain. Ikaw ang mag-prove. Habang sila, hindi kailanman magbabago. At kapag dumating ang punto na tumigil ka, kapag hindi ka na nag-explain, kapag hindi ka na nag-react, kapag hindi ka na sumasagot sa bawat paratang, doon sila mababahala. Doon sila maiinis. Doon sila magtataka. Bakit? Kasi nawawala ang kontrol nila sa'yo. At kapag hindi ka na nila makontrol, doon ka nila sisirain. Mag-iiba ang kwento. Mag-iiba ang tingin nila sa'yo. Gagawin ka nilang masama para ma-justify nila ang sarili nila. At kung hindi ka handa sa katotohanan yan, mapipilitan kang bumalik sa dati, magpaliwanag, mag-defend, magmakaawa na maintindihan ka. Pero ito ang kailangan mong maintindihan, hindi mo trabaho na ayusin ang maling pananaw ng ibang tao. Hindi mo responsibilidad na ipilit ang katotohanan sa taong ayaw tumanggap nito. At lalong hindi mo kailangang ubusin ang sarili mo para lang ma-validate ng taong hindi ka naman talaga pinapakinggan. Minsan, ang pinakamalaking respeto na maibibigay mo sa sarili mo ay ang pagtigil sa pagpapaliwanag, hindi dahil wala kang sasabihin, kundi dahil alam mong hindi na ito maririnig at sa sandaling tanggapin mo yon, doon magsisimula ang tunay mong kalayaan. Stoic Wisdom number 2. Ang bitag ng pagpapaliwanagi, isipin mo. Bawat salita mo, parang nagbibigay ka ng access sa kanila. Para kang nagbubukas ng pinto at hindi mo napapansin. Hindi lahat ng pumapasok ay may magandang intensyon.
Mas marami silang impormasyon, mas marami silang paraan para baliktarin ka. Yung simpleng explanation mo, nagiging evidence laban sa'yo. Yung pagiging honest mo, nagiging kahinaan sa paningin nila. At habang patuloy kang nagsasalita, lalo kang nawawalan ng kontrol sa kung paano nila i-interpret ang kwento mo. Kapag palagi kang nagpapaliwanag, unti-unti mong ibinibigay ang power mo. Parang sinasabi mo sa kanila, importante ang opinyon mo sa kung sino ako. Importante ang approval mo sa nararamdaman ko. At doon ka nagkakamali dahil ang taong sanay manghusga, hindi magbabago kahit gaano ka pa ka-clear magpaliwanag. Minsan hindi mo napapansin, hindi ka na nakikipag-usap, nakikipag-compete ka na. Pinipilit mong manalo sa usapan. Pinipilit mong patunayan na ikaw ang tama. Pero sa totoo lang, habang ginagawa mo yon, lalo kang natatalo dahil ang focus mo na hindi na ang kapayapaan mo, kundi ang validation nila. At ito ang mas delikado, kapag nasanay kang magpaliwanag palagi, nawawala ang tiwala mo sa sarili mong judgment. Bago ka magdesisyon, iniisip mo, ano kaya ang sasabihin nila? Paano ko ipapaliwanag to? May intindihan kaya nila ako? Hindi mo namamalayan, hindi ka na gumagalaw para sa sarili mo. Gumagalaw ka na para sa reaksyon ng iba at dito ka na trap. Dahil habang inuunahan mo ang iisipin nila, nakakalimutan mo kung ano ang totoo para sa'yo. Unti-unti, nawawala ang boses mo. Hindi dahil wala kang sasabihin, kundi dahil natatakot ka ng magsalita ng hindi naaayon sa expectations nila. Kaya minsan, ang pinakamatalinong sagot ay walang sagot. Hindi dahil wala kang masasabi, kundi dahil alam mong hindi lahat ng tao ay deserving sa katotohanan mo. Hindi lahat ng tanong kailangan ng sagot. Hindi lahat ng akusasyon kailangan mong patulan. At hindi lahat ng tao may karapatang malaman ang buong kwento mo. Tandaan mo to, ang taong may control sa sarili niya, hindi nagsasalita para lang mag-react. Nagsasalita siya dahil may dahilan at kapag wala, pinipili niyang manahimik, hindi bilang kahinaan, kundi bilang proteksyon. Dahil sa mundong puno ng ingay, ang taong marunong pumili ng katahimikan, siya ang tunay na may kapangyarihan. Stoic Wisdom number 3. Ang sikreto ng mga matatalino may isang ideya sa filosofiya. Karamihan sa tao nakakulong sa sarili nilang paniniwala. Parang may sarili silang mundo at kahit anong gawin mo, hindi ka makakapasok doon kung ayaw ka nilang papasukin. Kahit anong paliwanag mo, kahit gaano ka pa ka-clear, kung ayaw nilang makita ang katotohanan, hindi nila makikita. Hindi dahil mahina ang argumento mo, kundi dahil sarado ang isip nila. At dito nagkakaiba ang matalino sa reactive. Ang reactive na tao, ipipilit ang sarili niya. Magpapaliwanag ng paulit-ulit. Maghahanap ng paraan para lang ma-validate. Pero ang matalinong tao, nakikita niya agad ang limitasyon ng kausap niya. Alam niya kung kailan worth it magsalita at kung kailan sayang lang ang energy. Kaya ang taong marunong manahimik, hindi ignorante. Strategic siya. Hindi siya nagpapadala sa emosyon. Hindi siya basta-basta pumapatol. Pinipili niya kung saan ilalagay ang oras niya, kung sino ang pakikinggan, at kung sino ang hindi napapansinin. Dahil para sa kanya, ang attention niya ay investment, at hindi niya ito ibibigay kung kanino-kanino lang. Isipin mo to, kung may isang taong sarado ang isip, kahit anong sabihin mo, hindi siya magbabago. Pero bawat minuto na ginugol mo sa kanya, isang minuto na hindi mo na maibabalik, isang minuto na sana ginamit mo para sa sarili mong growth. At yan ang naiintindihan ng mga matatalino. Hindi lahat ng usapan ay opportunity. Yung iba, distraction. May isang prinsipyo na hindi tinuturo sa school. You don't have to attend every argument you're invited to. Hindi lahat ng debate kailangan mong salihan. Hindi lahat ng issue kailangan mong sagutin dahil minsan, ang tunay na katalinuhan ay ang kakayahang lumayo. Pero ito ang mahirap tanggapin. Kapag pinili mong manahimik, magmumukha kang mali sa paningin ng iba. Magmumukha kang walang alam. Magmumukha kang talunan. At dito ka masusubok dahil kailangan mong piliin validation nila o kapayapaan mo. At ang matalinong tao, pinipili niya ang kapayapaan. Kahit mali ang tingin nila sa kanya, kahit hindi siya maintindihan, kahit hindi siya ma-justify. Dahil alam niya, hindi niya kailangang ipaliwanag ang sarili niya sa lahat. Sa totoo lang, habang tumatalino ka, mas kaunti ang gusto mong patunayan,
mas kaunti ang gusto mong kausapin. Mas kaunti ang gusto mong ipaliwanag. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil mas malinaw na sa'yo kung saan ka dapat mag-focus. At sa puntong yon, hindi ka na madaling ma-provoke. Hindi ka na basta-basta madadala sa emosyon. Tahimik ka, pero hindi ka mahina. Tahimik ka dahil alam mong hindi lahat ng laban ay dapat labanan. At minsan, ang pinakamatalinong galaw ay ang hindi paggalaw. Stoic Wisdom number 4. Ang tahimik na laban sa loob mo pero ito ang masakit. Hindi ka sanay sa katahimikan. Sanay ka sa ingay, sa notifications, sa opinyon ng iba, sa may nagsasabi kung tama ka o mali. Kaya kapag bigla kang tumahimik, parang may nawawala. Parang may kulang. Kapag tumahimik ka, walang distraction, walang validation. Walang magsasabi na tama ka, ikaw lang, at ang sarili mong isip. At doon nagsisimula ang tunay na laban. Dahil sa katahimikan, lumalabas ang mga bagay na matagal mo nang tinatakasan. Yung mga tanong na ayaw mong sagutin, yung mga alaala na ayaw mong balikan, yung mga insecurities na pilit mong tinatago sa likod ng pagiging strong at hindi mo na sila kayang takbuhan, bigla mong maririnig ang sarili mong boses. Bakit parang hindi ako sapat? Bakit kailangan ko pa silang patunayan? Bakit ang sakit kahit alam kong tama ako? At dito mo marirealize, hindi ka nasasaktan dahil hindi ka nila naiintindihan. Nasasaktan ka dahil umaasa ka pa rin na balang araw, maiintindihan ka nila na balang araw, babalikan nila ang mga sinabi nila at sasabihin, tama ka pala na balang araw. Makikita rin nila ang halaga mo, pero minsan, kailangan mong tanggapin, hindi mangyayari yon hindi dahil wala kang value, kundi dahil hindi lahat ng tao ay kayang makita ang value mo. At kahit gaano ka pa ka-clear, kung bulag sila, at ito ang pinakamahirap tanggapin, kailangan mong mag-move on, kahit walang closure. Kailangan mong mag-heal, kahit walang apology. Kailangan mong umusad, kahit may mga tanong na hindi masasagot. At dito nasusubok ang tunay mong lakas, dahil karamihan sa tao, hindi kayang harapin ang ganitong klase ng katahimikan. Kaya naghahanap sila ng ingay, naghahanap ng kausap, naghahanap ng distraction para lang hindi marinig ang sarili nilang isip. Pero ang taong lumalakas, pinipili niyang manatili, pinipili niyang makinig, pinipili niyang harapin ang sarili niya kahit masakit. Dahil alam niya, dito nangyayari ang pagbabago. Unti-unti, habang tumatagal ka sa katahimikan, may nagbabago. Yung dating kailangan mo ng validation, nagiging optional na lang. Yung dating kailangan mong ipaliwanag ang sarili mo, nawawala. Yung dating takot ka na hindi ka maintindihan, napapalitan ng acceptance. At sa puntong iyon, hindi mo na hinahabol ang understanding ng iba. Hindi mo na kailangan ng approval nila para maramdaman mong sapat ka. Dahil sa wakas, naiintindihan mo na ang sarili mo. At kapag naiintindihan mo na ang sarili mo, iba na ang galaw mo, mas kalmado ka, mas tahimik ka. Mas sigurado ka, hindi ka na madaling ma-shake ng opinyon ng iba. Dahil ang katahimikan na dati mong kinatatakutan, ngayon, siya na ang nagbibigay sa iyo ng lakas at doon mo marirealize, hindi pala kaaway ang katahimikan. Siya pala ang nagtuturo sa iyo kung sino ka talaga. Stoic Wisdom number 5, isang kwento na hindi mo makakalimutan. May isang lalaki, tahimik lang sa trabaho. Hindi siya pala salita, hindi siya sumasabay sa usapan. Ginagawa lang niya ang trabaho niya, uuwi at uulit-ulitin ang cycle. Pinagtatawanan siya. Minamaliit, hindi pinapansin sa pantry. Siya ang laging nasa gilid. Sa meeting, siya ang bihirang magsalita. At kapag nagsalita man siya, hindi pinapakinggan. Akala ng lahat, mahina siya. Akala nila, wala siyang ambag. Akala nila, wala siyang kayang ipakita. Pero ang hindi nila alam, habang tahimik siya, nag-o-observe siya, pinag-aaralan niya ang sistema, tinitingnan niya kung sino ang tunay na may value at kung sino ang puro ingay lang. Hindi siya nakikipag-compete. Nag-iipon siya, may mga gabi na siya lang ang gising. Habang ang iba nagpapahinga, siya nag-aaral. Habang ang iba nagre-reklamo, siya nag-i-improve. Walang nakakaalam, walang nakakakita dahil hindi niya kailangang ipakita. Isang araw, bigla siyang nawala, walang paalam. Walang paliwanag, parang bula na naglaho. At ang unang reaksyon ng mga tao, okay lang, hindi naman siya kawalan.
Matagal na rin namang wala yang silbi. Siguro hindi kinaya ang pressure, ganun kabilis. Binura ang halaga niya, pero lumipas ang ilang buwan. May kumalat na balita yung lalaking tahimik. Nasa ibang kumpanya na, mas mataas ang posisyon, mas malaki ang sweldo, mas may respeto ang mga kasama, at hindi lang yon, siya na ngayon ang nagdidesisyon. Siya na ngayon ang pinapakinggan at doon nagsimulang magbago ang tono ng mga tao. Talaga? Siya yon? Hindi ko akalain, sayang dapat kinausap ko siya dati. Pero huli na, dahil habang iniisip nila na mahina siya, pinipili na niyang umalis. Habang hinuhusgahan nila siya, pinipili na niyang mag-grow sa tahimik na paraan. At ito ang masakit na realization. Hindi niya kailanman pinatunayan ang sarili niya sa kanila. Hindi siya nag-explain. Hindi siya nagpakita ng galit. Hindi siya nakipag-away. Pinili lang niyang mawala. At doon niya nakuha ang tunay na kapangyarihan dahil minsan, ang pinakamalakas na galaw, hindi yung ipakita mo kung sino ka, kundi yung umalis ka at hayaan mong maramdaman nila ang pagkawala mo. At kung iisipin mo, ilang beses ka nang nanatili sa lugar na hindi ka pinapahalagahan. Ilang beses ka nang nagpaliwanag, nag-adjust, nagtiis para lang mapansin. Pero ang tanong, napansin ka ba talaga? O nasanay lang sila na nandyan ka? Dahil minsan, hindi ka nila binabastos dahil wala kang halaga. Binabastos ka nila dahil alam nilang hindi ka aalis. At kapag dumating ka sa puntong pipiliin mong umalis, hindi na kailangan ng mahabang explanation, hindi na kailangan ng dramatic na exit. Tahimik ka lang pero ramdam, dahil ang taong marunong umalis ng walang ingay, siya ang taong hindi na kailangang patunayan ang sarili niya. At sa sandaling matutunan mo yon, hindi ka na matatakot mawala dahil alam mo, kahit saan ka mapunta, dadalin mo ang halaga mo. Stoic Wisdom number 6. Ang mapait na realidad ang tunay na kapangyarihan, hindi nasa kung gaano ka kagaling magsalita. Nasa kung kailan ka pipiliing manahimik, hindi sa dami ng argumento mo, kundi sa disiplina mong hindi pumatol sa bawat isa. Pero ito ang twist, hindi lahat ng katahimikan ay lakas. May katahimikan na takot, may katahimikan na pag-iwas, may katahimikan na puno ng galit na hindi mo mailabas. At kung hindi mo ito naiintindihan, madali mong maluloko ang sarili mo. Dahil minsan sinasabi natin, tahimik lang ako kasi strong ako, pero sa totoo lang, natatakot lang tayo. Takot sa confrontation, takot sa rejection, takot na baka kapag nagsalita tayo, mas lalo lang tayong masaktan. At ito ang delikado, kapag ang katahimikan mo ay galing sa takot, hindi ka lumalakas, lalo ka lang naiipon. Yung mga salitang hindi mo nasabi, nagiging bigat sa dibdib mo. Yung mga emosyon na pinigil mo, nagiging galit na hindi mo maintindihan. Hanggang sa isang araw, sumasabog ka. Hindi dahil sa isang malaking bagay, kundi dahil sa lahat ng maliliit na bagay na tiniis mo. Kaya kailangan mong maging tapat sa sarili mo. Nanahimik ka ba dahil alam mong wala nang saysay ang paliwanag? O dahil natatakot ka lang na hindi ka mapakinggan? Nanahimik ka ba dahil tapos ka na o dahil hindi mo lang kayang magsimula? Magkaiba yon dahil ang stoic na katahimikan. Hindi pagtakbo palayo, hindi pagtatago, hindi pag-iwas sa responsibilidad. Ito ay malinaw na desisyon. Pinili mong manahimik hindi dahil wala kang lakas magsalita, kundi dahil alam mong hindi na ito worth it. Ang taong tunay na malakas, kayang magsalita kung kinakailangan, kayang ipaglaban ang sarili kung may saysay. Pero marunong ding umatras kapag wala ng halaga ang laban. Isipin mo to, hindi lahat ng laban ay panalo kahit ikaw ang tama. May mga laban na kahit manalo ka sa argumento, talo ka pa rin sa emosyon, pagod ka, ubos ka, at wala ka ring nakuha. Kaya minsan, ang tunay na panalo ay ang hindi pagpasok sa laban, ang hindi pag-reply, ang hindi pag-react, ang hindi pagbigay ng energy sa bagay na hindi naman magdadala ng kapayapaan. Pero eto ang mas malalim, kapag pinili mong manahimik sa tamang dahilan, hindi ka nagiging mahina, nagiging mas matatag ka dahil hindi ka na umaasa sa reaksyon ng iba. Para ma-define kung sino ka, hindi ka na umaasa sa outcome ng usapan para maramdaman mong tama ka. Unti-unti, nawawala ang urge na patunayan ang sarili mo. Nawawala ang need na ipagtanggol ang bawat galaw mo. Nawawala ang takot na hindi ka maintindihan. At napapalitan ito ng isang bagay, clarity.
At kapag malinaw na sa'yo kung sino ka, hindi ka na basta-basta maapektuhan ng opinyon ng iba. Kahit mali ang tingin nila, okay ka. Kahit hindi ka nila gets, okay ka. Dahil alam mo sa sarili mo, hindi mo kailangan ng approval nila. Kaya tandaan mo to, hindi lahat ng katahimikan ay lakas. Pero ang katahimikan na pinili mo mula sa clarity, yun ang pinakamapanganib na anyo ng kapangyarihan. Dahil sa puntong iyon, hindi ka na nila kayang kontrolin, hindi ka na nila kayang galitin, at higit sa lahat, hindi ka na nila kayang sirain. Stoic Wisdom number 7, ang psychology ng control kapag reactive ka. Kontrolado ka. Hindi mo napapansin pero bawat insulto na sinasagot mo, bawat patutsada na pinapatulan mo, bawat taong pinapaliwanagan mo ng paulit-ulit, unti-unti nilang nakikilala ang buttons mo. At kapag alam na nila ang buttons mo, madali ka nang i-push. Kapag bawat insulto may sagot ka, ibig sabihin hawak nila ang emosyon mo. Hindi mo na kontrolado ang usapan, reaksyon mo na ang nagdadala ng direksyon. At sa mata ng ibang tao, hindi na nila nakikita ang katotohanan. Nakikita nila ang reaksyon mo at doon ka nila hinuhusgahan. Dito pumapasok ang isang bagay na hindi mo agad mapapansin. Hindi ka nila minamanipulate sa isang malaking hakbang. Ginagawa nila yon ng paunti-unti. Isang biro, isang insulto, isang pambabastos na joke lang naman. Tapos hihintayin nila ang reaction mo. Kapag napikon ka, ang sensitive mo naman. Kapag natahimik ka, wala ka sigurong masabi. Kapag nag-explain ka, ang defensive mo. Either way, talo ka sa laro nila. At dito nagiging malinaw ang tunay na dynamics. Hindi ito tungkol sa kung sino ang tama. Tungkol ito sa kung sino ang may control sa frame ng sitwasyon. Kapag tumahimik ka, wala silang mahahawakan, wala silang maipipilit, wala silang mapupulutan ng emosyon. Parang nagtatapon sila ng bato, pero walang tinatamaan at sa una, iisipin nila na panalo sila. Pero habang tumatagal, mapapansin nila ang isang nakakainis na katotohanan. Hindi ka na nila maabot at doon ka nagiging delikado, hindi dahil masama ka, kundi dahil hindi ka na predictable, hindi ka na madaling i-trigger, hindi ka na madaling basahin, hindi ka na madaling i-frame ng kahit sino. At ang hindi predictable, hindi madaling manipulahin dahil ang manipulation nakadepende sa pattern. Kapag alam nila kung paano ka magre-react, alam na nila kung paano ka gagalawin. Pero kapag nawala ang reaction mo, nawawala ang leverage nila. Isipin mo ang isang tao na laging sumasagot, laging nagpapaliwanag, laging tumutugon, parang open book. Pero ang taong marunong manahimik, parang saradong libro na walang bookmark. Hindi nila alam kung saan magsisimula. Hindi nila alam kung anong bahagi ang tatamaan. Hindi nila alam kung effective pa ba ang ginagawa nila. At sa punto na yon, hindi ka na easy target. Hindi ka na emotional punching bag. Hindi ka na playground ng ibang tao pero mahalagang linawin ito. Ang pagiging non-reactive ay hindi pagiging walang pakialam. Hindi ka robot. Hindi ka manhid. Hindi ka cold. Alam mo lang kung kailan hindi worth it ang emotional investment. Dahil ang tunay na control, hindi yung kontrolado mo ang ibang tao, kundi yung kontrolado mo ang sarili mo. Kahit ano pa ang ginagawa nila. Kapag nakuha mo yon, hindi ka na nila mapapareact. Hindi ka na nila mapapa-explain. Hindi ka na nila mapapadrag sa emosyon nila. At doon mo marirealize, ang pinakamalakas na tao sa silid, hindi yung pinakamaingay, kundi yung hindi na kailangang sumabay sa ingay. Stoic Wisdom number 8. Ang tanong na babago sa buhay mo sa susunod na gusto mong magpaliwanag, hindi mo kailangang agad sumagot. Dahil kadalasan ang unang reaksyon mo, hindi laging tama para sa'yo. Minsan galing lang yon sa emosyon, sa pride, sa inis, sa takot na mali ang tingin nila sa'yo. Kaya huminto ka hindi para umiwas, kundi para malinaw ka muna sa sarili mo, huminga ka. At sa gitna ng katahimikan na yon, tanungin mo ang sarili mo ng tapat. Karapat-dapat ba sila sa paliwanag ko? Hindi kaya ko bang magpaliwanag? Hindi maniniwala ba sila? Kundi karapat-dapat ba? Dahil may malaking pagkakaiba ang dalawang bagay. May mga taong nagtatanong dahil gusto nilang maintindihan ka, at may mga taong nagtatanong dahil gusto ka lang nilang i-corner. At kung hindi mo kayang makita ang difference na yan, lagi kang mauubos sa maling tao. Kaya kapag tinanong mo ang sarili mo, karapat-dapat ba sila sa paliwanag ko? Mas lalalim pa ang susunod na tanong. May mababago ba kung mag-explain ako?
Uulit lang ang sakit. Dahil kung uulit lang din ang cycle, bakit mo pa uulitin ang sarili mo? Kung magsalita ka, kung may chance na magbukas ng understanding. Goetson, pero kung hindi, kung alam mong sarado na ang isip, kung alam mong handa lang silang pakinggan ka para husgahan ka ulit, manahimik ka at ang mahalaga, panindigan mo yon kahit awkward, kahit may urge ka, kahit gusto mong bumalik sa dati mong self na reactive. Dahil ang katahimikan na pinili mo sa clarity, hindi dapat binabasag ng impulse. Ito yung klase ng desisyon na dahan-dahan kang pinapalakas. Hindi agad-agad, pero consistent. At sa bawat beses na pipiliin mong hindi magpaliwanag, may nangyayari sa loob mo. Hindi ka na desperado ma-validate. Hindi ka na mabilis ma-trigger. Hindi ka na controlled ng kung ano ang iisipin nila. Unti-unti, nagkakaroon ka ng espasyo sa sarili mo at doon mo marirealize, hindi lahat ng tanong ay dapat sagutin. Hindi lahat ng tao ay dapat bigyan ng access sa isip mo. Hindi lahat ng sitwasyon ay deserve ng energy mo. At kapag na-master mo to, hindi ka na reaction-based, nagiging intention-based ka. Ikaw na ang pumipili kung kailan ka magsasalita, hindi ang emosyon mo. At doon nagsisimula ang tunay na control. Stoic Wisdom number 9. Ang tunay na lakas ang tunay na lakas. Hindi yung kaya mong ipagtanggol ang sarili mo sa lahat ng pagkakataon. Hindi yung laging may sagot ka, hindi yung laging panalo ka sa argument, kundi yung kaya mong manatiling buo kahit walang nakakaintindi sa'yo. Ito yung klase ng lakas na hindi maingay. Hindi mo kailangang ipakita, hindi mo kailangang ipaliwanag, hindi mo kailangang patunayan dahil alam mo sa sarili mo kung sino ka kahit pa iba ang tingin nila. At ito ang masakit na katotohanan na kailangang mong tanggapin. May mga taong pipiliing maliin ka kahit tama ka. May mga taong hindi ka maiintindihan kahit gaano ka pa kalinaw. May mga taong mas comfortable sa version mo na mali kaysa sa version mo na totoo. At kung patuloy mong hinahabol ang approval nila, habang buhay kang mauubos dahil palagi kang mag-a-adjust, palagi kang mag-i-explain, palagi kang magde-defend, pero hindi ka kailanman magiging enough sa paningin nila. Kaya ang turning point ay hindi kapag naintindihan ka nila, kundi kapag tumigil ka nang maghanap ng understanding mula sa maling, doon ka nagiging stable, doon ka nagiging grounded. Doon mo napapansin na unti-unting nawawala ang ingay sa loob mo. Hindi ka na naghahabol ng closure. Hindi ka na nagmamakaawa ng validation. Hindi ka na umaasa na babalikan nila ang tingin nila sa'yo. At sa puntong iyon, ikaw na mismo ang nagiging pamantayan. Hindi ka na binabago ng opinyon ng iba. Hindi ka na hinuhubog ng misunderstanding nila. Hindi ka na tinutulak ng approval nila. Dahil ang tunay na lakas ay yung kaya mong sabihin sa sarili mo. Hindi ko kailangan maintindihan ng lahat para maging totoo ako. At kapag dumating ka sa puntong yon, wala nang makakagapos sa'yo. Hindi ingay, hindi judgment, hindi kahit sino. Minsan, ang pinakamalakas mong sagot ay ang katahimikan na hindi na nila kayang sirain. Hindi yung katahimikan na wala ka ng pakialam, kundi yung katahimikan na may laman, may lalim, may kontrol. Yung katahimikan na hindi dahil sumusuko ka, kundi dahil sa wakas, naiintindihan mo na kung saan ka dapat gumastos ng lakas. Ang katahimikan na hindi galing sa takot, kundi galing sa clarity. Clarity na hindi mo na kailangang ipaglaban ang sarili mo sa maling tao. Clarity na hindi lahat ng opinyon ay may bigat. Clarity na hindi lahat ng sitwasyon ay deserve ng emosyon mo. Dahil sa totoo lang, habang tumatagal ka sa buhay, hindi ang dami ng sinagot mong argumento ang magpapatibay sa'yo, kundi ang dami ng pagkakataong pinili mong manahimik kahit may karapatan kang sumagot. At kapag natutunan mo yon, may mangyayari sa'yo na hindi mo inaasahan. Hindi ka na mabilis magalit, hindi ka na madaling maapektuhan, hindi ka na agad naghahabol ng explanation. Parang may space na biglang nabuo sa loob mo, space para mag-isip bago mag-react, space para pumili bago magsalita, space para maging ikaw. Hindi yung version mo na controlled ng emosyon. Doon mo marirealize ang dami mong oras na nasayang sa pagpapaliwanag sa mga taong hindi naman talaga gustong umintindi. Ang dami mong energy na ibinigay sa mga usapang wala namang pupuntahan. Ang dami mong peace na isinuko para lang mapatunayan ng isang bagay na hindi naman pala mahalaga. At ngayon, hindi mo na kailangang bumawi sa lahat ng nakaraan.
Hindi mo na kailangang ipaglaban ang bawat maling akala tungkol sa'yo. Dahil ang totoong pagbabago, hindi nakikita sa kung gaano ka kahusay magpaliwanag. Nakikita ito sa kung gaano ka nakatahimik kahit alam mong mali ang tingin nila sa'yo. At sa puntong iyon, hindi ka na hostage ng perception ng ibang tao. Hindi ka na nagre-react para lang mapansin. Hindi ka na nag-e-explain para lang paniwalaan. Hindi ka na nag-a-adjust para lang tanggapin. Dahil ang buhay mo, hindi na umiikot sa kung ano ang iniisip nila. Umiikot na ito sa kung ano ang alam mong totoo sa sarili mo. At kapag dumating ka sa ganitong state, may mga taong hindi ka na maintindihan. May mga taong mag-iisip na nagbago ka. May mga taong iisipin na lumayo ka. May mga taong mawawala pero sa totoo lang, hindi ka lumayo sa kanila. Lumapit ka lang sa sarili mo. At iyon ang pinakamatinding pagbabago sa lahat. Hindi ka na kailangang magsalita para marinig. Hindi ka na kailangang magpaliwanag para mahalin. Hindi ka na kailangang lumaban para maging totoo. Dahil ang presensya mo mismo, ang magiging sagot, ang katahimikan mo, ang magiging pahayag at ang buhay mo, ang magiging patunay na hindi mo na kailangan ng approval ng mundo para maging buo. At doon nagtatapos ang isang lumang bersyon mo, yung laging nag-e-explain, yung laging naghahabol, yung laging gustong maintindihan, at nagsisimula ang bago, yung hindi na kailangang magsalita para maramdaman ang lakas, yung hindi na kailangang lumaban para mapatunayan ang halaga, yung tahimik pero hindi kailanman mahina. Dahil sa huli, ang pinakamalakas na tao ay hindi yung pinakamaingay sa kwarto, kundi yung taong kahit wala siyang sinasabi, ramdam pa rin ng lahat ang bigat ng kanyang presensya. Kung umabot ka dito, hindi ito aksidente. May parte sa buhay mo na kailangan ng tumahimik at pumili ng kapayapaan kaysa validation. Comment mo. Hindi ko na kailangang magpaliwanag. At kung gusto mo pa ng ganitong klaseng content na magpapalakas ng isip at control sa emosyon mo, subscribe ka na dahil minsan ang pagbabago ng buhay mo nagsisimula lang sa isang tahimik na desisyon.